mga sandaling ito mga kapuso, makakausap naman natin si GMA Resident Meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani, magandang hapon po. Magandang hapon, Emil. Mang Tani, tatanungin ko po unang-una, mga anong oras po at kailan inaasahang mararamdaman ang ulang dala ng habagat at yung pong sinasabing ang pagpasok ni Bagyong Ineng sa Philippine Area of Responsibility, sir? Well, unang-una dahil papalapit itong bagyo dyan sa may extreme northern Luzon, yung mga probinsya ng Batanes, Cagayan, Isabela, sila yung unang makakaramdam at sa ngayon niya ay nararamdaman na nila yung unti-unting paglakas ng hangin at paglakas ng ulan, Emil. At yung ibang bahagi naman ng Luzon, katulad ng Ilocos Region, Central Luzon, kasama ng Metro Manila, bukas, araw ng Huwebes, ay mararamdaman na rin natin yung epekto ng unti-unting paglakas ng habagat. Kaya bukas, maaaring umaga pa lamang ay meron ng tsansa ng ulan dito sa Metro Manila at yan ay magtutuloy-tuloy hanggang sa mga susunod na araw at posible hanggang weekend, Emil. Mang Tani, alam na po na, batid po naman natin lahat na ngayon ay long weekend at karamihan po sa ating mga kababayan ay pupunta at uuwi sa kanilang mga lalawigan. Ano pong bahagi po ba ng bansa ang direktang tatamaan ng mga pag-ulan dulot nga po ng habagat at ng pagpasok ng Bagyong Ineng, sir? Una-una, itong mga lugar na makakaramdam talaga ng direktang epekto ng bagyo, Emil, ay itong Northern Luzon. So, ibig sabihin, yung Ilocos Region, Cordillera, hanggang Cagayan Valley, yan yung mga lugar na talagang mararamdaman yung epekto. Pero syempre, pinakamalakas na hangin at ulan ay dyan sa may dulong bahagi ng Luzon. Katulad na lamang kung ang mga kapuso natin ay nagbabalak pumunta ng Baguio, maging handa sila sa maulang panahon, Biyernes, Sabado hanggang Linggo. Samantalang kung kayo naman ay papunta ng Ilocos Region, pupunta ng La Union o kaya ay dyan sa Mevigan, talaga maging I am ready dahil maliban sa maulang panahon, maalon din ang karagatan. Kung kayo naman ay papunta ng yung nakikita nating seaboard, so hindi lamang po yung western section, kung hindi maging yung eastern seaboard ng Luzon hanggang Bicol region niya at Samar, ay maalo ng karagatan. Kaya kung kayo ay papunta ng Bicol, tatawid ng Samar, posibleng ma-stranded kayo dahil pag mga ganyang kalagayan ng karagatan na Emil ay hindi pinapayagan tumawid yung mga mula Bicol patungo ng Samar. At kung kayo naman ay papunta ng Mindoro, dyan sa may Palawan, apektado naman yan, hindi direkta ng bagyo kung hindi nung malakas na hanging habagat. Kaya delikado ring pumalao dyan at maglayag kahit na kayo ay nasa may dyan sa Visayas, kung kayo po ay pupunta ng western section, ganun din, Emil, apektado yan, hindi direkta ng bagyo kung hindi yung malakas na hanging habagat, Emil. Mang Tani, na-determina na po ba natin kung magla-landfall po ba itong si Bagyong Ineng, sir? Emil, kung titingnan natin yung track ng Pag-asa, hindi direktang tatama o dadaan yung bagyo dyan sa may mga isla ng Batanes. Pero dito, tinitingnan natin, halos nakadikit yung mata ng bagyo dyan sa mga lugar na yan. At yung lakas ng hangin nandyan talaga sa pinakagilid ng mata. Kaya yung Batanes, Calayan, Babuyan Group of Islands, halos yan yung makakaranas ng hagupit nitong bagyo. At hindi lang isang araw yan, Emil. Makikita mo na yung Biyernes at Sabado, na kung saan halos nakadikit yung mata ng bagyo doon sa mga probinsyang binanggit natin, mas delikado yan dahil 2 araw kahalos na binabayo ng matinding hangin at ulan. Kaya ngayon pa lamang ay pinag-iingat na natin yung ating mga kapuso dyan dahil kung hindi magbabago itong forecast track ng Pag-asa, ay halos pagpalagay na natin na 3 araw na sila ay mabababad sa malakas na hangin, malakas na ulan at maalong karagatan, Emil. Mang Tani, mahalaga rin po siguro na mabanggit natin yung mga lugar na maapektuhan po ng bagyo, yung pong magkakaroon ng malakas na alon. Ano bang lalawigan ang dapat na antabayanan nila yung lagay po ng karagatan na Mang Tani, sir? Yes, Emil. Unang-una, yung nakikita nating kulay pula, kahit malayo yung sentro ng bagyo dyan sa may Samar provinces, ay nakailalim yan doon sa gale warning. Ibig sabihin ay malakas ang alon dyan sa ninong hangin na itinataboy ng papalapit na bagyo dyan sa Bicol region, dyan sa may seaboard ng Central Luzon. At yan ay para lamang sa ngayon dahil habang
yung bagyo ay papunta ng extreme northern Luzon, unti-unti na rin iaangat o isa sa ilalim sa gale warning itong western seaboard naman ng Luzon. Yan yung Ilocos Region, kasama na yung Zambales, Bataan area at posible hanggang dito sa may Mimaropa. Ibig sabihin yung Cavite, Batangas, Mindoro hanggang Palawan sa mga susunod na araw. Kaya kung in terms of sea condition, yung mga binanggit nating karagatan, Emil, ang dapat na bantayan ng ating mga kapuso. Hindi lamang yung mga lalabas, no, lalong-lalo na yung mga kapuso nating mangingisda na iisipin na malayo yung bagyo kung ikaw ay nasa Mindoro, pero yung lakas ng habagat naman ang siyang magiging dahilan ng pagiging maalon ng karagatan, Emil. Mang Tani, dito po sa aming kinaroroonan ngayon sa Navotas, maliwanag po yung kalangitan. Wala po ako napapansin na pagkulapol ng mga ulap. Ano ho? Partikular sa National Capital Region, sir, kailan po natin na maasahan yung epekto ng pagpasok ng bagyong Ineng? Yung epekto ng pagpasok ni Ineng mararamdaman sa Metro Manila, kasama ng Navotas. Bukas yan, magiging maulap na, Emil. Pero may mga pagulan, pero unti-unti yung paglakas yan. Kaya pagdating ng Biyernes, pakisabi mo na dyan sa mga kapuso natin dyan, na magiging maulan na Biyernes, Sabado, Linggo, hanggang Lunes, Emil. Yan ay kung hindi magbabago yung inaasahan nating paggalaw. Bakit ba natin kasi nasasabi yan? Kung makikita mo sa monitor, Emil, yung bagyo, imbis na pagdaan dito sa may extreme northern Luzon, ay magdidire-diretso dito sa may southern China, hindi magiging masyadong maulan dahil hindi hahatak ng habagat yan. Pero dahil liliko yung bagyo pag malapit na dyan sa may Batanes, patungo ng Taiwan at posibleng mag-U-turn patungo ng Japan, yan yung pinakamagandang posisyon ng bagyo para tuluyang humatak at magpalakas ng habagat. At yun yung nakikita nating senaryo, Emil, sa mga susunod na araw. Mga kapuso, ang ating GMA resident meteorologist, si Mang Tani Cruz. Maraming salamat po, sir. Magandang hapon po. Wala nga naman, Emil.